Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Gemini. I reflect and peer into the endless ocean and see what peers back. Gemini, for some of you dito, maybe you really need to do some kind of reflection. Maaring may mga bagay dito na hindi ninyo naiintindihan ano nangyayari sa buhay ninyo. Kaya it feels like to me that naghihingi kayo ng enlightenment, no? Naghihingi kayo ng clarity, nagdadasal kayo for that. And that's why you are being asked here, or you're being guided here na mag-reflection kayo so that malinawan ang inyong kaisipan. And also, maaaring through reflection, doon ninyo marinig, doon ninyo ma-access, no, kung ano yung mga divine guidance or clarity or enlightenment na pinapadala sa inyo ng divine universe so that makuha ninyo kung ano yung hinihingi ninyo, no? Nakalinawan sa isipan, or, you know, magkaroon kayo ng a better understanding kung ano yung mga nagaganap sa buhay ninyo, no? We have listen, the secrets of the sea become apparent when we listen to the sound within the shells. So, ito na nga yun, Gemini. So, maaari talaga, no, na on a normal day, no, yung routine ninyo, maaaring you're busy, maaaring you are preoccupied with different things. Kaya siguro hindi ninyo naririnig kung ano yung gabay sa inyo, no? Mga mensahe na binibigay sa inyo ng Divine Universe through your intuition. Kaya inimbitahan talaga kayo dito na makapag-reflect kayo para doon ninyo marinig, doon ninyo ma-access yung mga mensahe para sa inyo, no? Kasi 'di ba, kapag busy tayo, busy ang katawan natin, may ginagawa, yung isip natin umaandar din at the same time. Focus tayo sa kung ano mang ginagawa natin, trabaho, obligasyon, responsibilidad, or other things, no? And when we are busy, hindi natin maririnig talaga kadalasan kung ano yung gabay sa atin, because yung divine guidance na yan, ano, it comes in a very subtle way. Kaya if we are preoccupied all the time, talagang most likely hindi natin maririnig yan. Kaya ito yung imbitasyon para sa inyo, no? Na mag-reflection kayo, magmuni-muni kayo, mag-me time kayo, nang sa gayon makapahinga yung inyong katawan, makapag-relax ang katawan, and at the same time makapagpahinga din ang inyong isipan, no? Journey, half the treasure is the journey on the path to finding it. Yan. So for most of you, Gemini, meron kayo ditong travel, no? Maaring mental travel yan, no? Maaring marami kayong iniisip, maaring marami kayong iisipan, pinagdidiskartehan. Siguro nag-iisip din kayo ng plans, no, for the future or on a certain endeavor. Kaya siguro malayo, no, yung tinatakbo ng isip ninyo sa ngayon. Maaari din na may sitwasyon kayo, may problemang kinakaharap, at malayo din ang iniisip ninyo. Malalim din ang pag-iisip ninyo kung paano susolusyonan ang problema. Maaring ganun din. So, for some of you, this is mental travel, but for some of you, this is literal talaga na travel, na yung magbabiyahe talaga kayo. So, mag-iingat na lang kayo, no, sa inyong pagbabiyahe. What else for Gemini? We have intuition. Ayan na nga. Trust your intuition. It's a great time to learn a new skill, change careers, or invest your money, Gemini. So, maaari, no, na nag-iisip talaga kayo ng career change, no? Nag-iisip kayo na mag-aaral kayo ng bagong skill, mag-hone kayo ng skill ninyo or ng talents ninyo, or maybe you are planning something about investing your money. Maaaring ganun ang iniisip ng iba din sa inyo, kaya malalim din ang nararating ng inyong isipan, ano? So, trust your intuition, yun ang sinasabi dito sa inyo, because maybe along those lines, talagang pinag-iisipan ninyo ngayon, and maybe you are on
on the stage na parang hindi kayo makapag-desisyon, hindi kayo isip kung alin yung uunahin ninyo, ano yung mga bagay na gagawin ninyo, no? Maaaring mga ganon. Kaya medyo malayo ang nararating na ninyong isipan, medyo malalim, no? Yung iniisip ninyo, and maybe nahihirapan kayo mag-figure out ng mga bagay-bagay na gagawin ninyo, no? Kaya kailangan talaga ninyo na magmuni-muni and access what your intuition is telling you, no? Nature, interact with nature in the outdoors, around animal, farmlands, or by the ocean. This will be good for the soul and healing for you. Ayan. So, napakaganda rin itong reminder sa inyo because maybe some of you, Gemini, matagal-tagal na kayong hindi man lang nakaka-spend time with nature. Maaring hindi man lang kayo na lumalabas ng bahay, hindi man lang kayo nakakapasyal by the beach, or sa park man lang, or mga gano'n, no? Mga hindi siguro kayo nakakapag-hiking. Maybe yun ang mga dati ninyong ginagawa, but for some reason, hindi ninyo nagagawa yan because maybe busy talaga kayo. Marami kayong pinagkakaabalahan sa ngayon, ano? And this is a reminder for you, no, na muli connect with nature dahil napakalaki ng naitutulong ng healing energy, 'di ba, ng nature spirits. Napaka-powerful ng nature spirits. Napakagandang avenue yan, lalo-lalo na sa pagma-meditation, kung mayroon kayong mga pinagdadaanang problema, napakalaki ng epekto, napakaganda ng epekto ng healing energy, no, ng nature spirit. It's very therapeutic talaga, very healing, nakakagaan ng loob, nakakapagpaluwag ng pag-iisip natin at ng mga nararamdaman, no? Fresh kasi, iba yung freshness ng hangin, iba yung nakikita natin kasi 'di ba kapag maganda yung nakikita natin, lalong-lalo na yung nature, iba yung effect niyan iba yung psychological effect niyan sa atin. Kaya nakakatulong yun sa pag-heal, no, ng kung ano man ang ating mga pinagdadaanan, lalong-lalo na emotional. Difficult times, be on your guard against chaos or unforeseen perils or emotional upheaval are foretold. So, maaaring ang iba sa inyo dito, in terms of relationship, siguro maaaring may mga difficult times, difficult situation na maaaring ma-encounter ang iba. And this is a warning for you dahil hindi pa ito nangyayari, hindi pa ito dumadating para sa iba sa inyo, Gemini, kaya magagawa pa ninyo ito ng paraan. You can still avoid this energy, you can still change this energy, no? With the decisions na kailangan ninyong gawin, mga steps na gagawin ninyo towards something sa buhay ninyo, mga sitwasyon na dumadating sa inyo, pag-isipan ninyong mabuti before you jump into conclusion or before you make any decision. Make sure na pag-isipan ninyo na maraming beses, no, para maiwasan ang pagkakaroon ng kaguluhan, maiwasan ang pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan with your person or with another family member o kung sino man, ano, mga mai-encounter ninyo sa ngayon. Kasi maaaring kung ano man ang mga magiging desisyon ninyo ngayon, maaaring yan ang magiging dahilan, diba, ng maaaring hindi pagkakaintindihan or mga chaotic situation dito sa buhay ninyo. Okay? So, Gemini, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Libra. We have meditate and make some quiet time in the still air. This is as a must for you, no? Libra, mag-meditate kayo because meditation bring answers. Meditation helps us a lot, no? Para makapag-relax ang isip natin, makapag-relax ang katawan natin. Parang binabalik tayo dito ng meditation sa sentro, no? Ginaground tayo ng meditation. Kaya napakalaking na itutulong nito para sa isip natin, para sa pakiramdam natin na mas gumagaan. And
Maaring matagal na kayong hindi nakapag-meditate. Maaari din naman na ang iba sa inyo talagang bago din sa meditation. And it feels like ang iba sa inyo dito is, siguro may mga tanong kayo sa Divine Universe. Maaring may naghahanap kayo ng kasagutan sa inyong mga tanong, clarity, enlightenment dito regarding some issues sa buhay ninyo. And maaring through meditation, doon ninyo mahahanap or doon ninyo maririnig, no? Ang mga kasagutan para dyan sa inyong mga tanong, no? Libra, we have listened, the secrets of the sea become apparent when we listen to the sound within the shells. At during meditation talaga, no? Dyan tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig talaga tayo sa ating intuition, sa ating gut instinct, sa ating soul, no? Kasi when we are preoccupied with something, pag busy tayo, may ginagawa tayo, busy ang katawan natin, busy ang isip natin at the same time, most likely hindi natin maririnig talaga ang guidance sa atin, no? Ang mga mensahe na pinapadala sa atin ng Divine Universe through our intuition. Dahil when we are busy, when our mind are busy as well, parang hindi natin mapapansin, no, yung mga intuitive messages na yan, because they come in a very subtle way. Parang hangin lang yan, very quiet, no, kalmado ang pagdating ng mga mensahe na yan. Kaya sometimes we really need to put ourselves into solitude para nang sa gayon makapag-focus tayo, mapakinggan natin ang mga intuitive messages natin. Kaya naman, iniimbitahan kayo dito na mag-meditate kayo, no? Magmuni-muni kayo, because most of the time, diyan pumapasok, diyan natin naririnig kung ano yung mensahe para sa atin, no? We have voyage, set sail on a new course. Ang iba sa inyo dito, siguro may new beginnings, no? Nasisimulan dito. You're about to start something new dito sa buhay ninyo. Maaari din, ang iba sa inyo dito is going to travel, literal na magta-travel kayo over water. Maaring ganun ang ganap ng iba. Maaring related yan sa pasyal, maaring related yan sa trabaho, no? Maaring job opportunity yan, could be overseas, no? Kaya kailangan pa ninyo talagang mag-travel, no? So, good luck to that. Libra, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa inyo. We have society. Say yes to all the wonderful invitations coming your way. Excellent networking opportunities and new love interest for singles will be the result. Ayan. So, for some of you, maaaring mayroong mga invitation dito para sa okasyon, ano? Mga pagtitipon, getting together, social gatherings, no? Maaaring may imbitahan kayo dito. And for those singles, sinasabi ng card na to sa inyo na kung naghahanap kayo ng bagong pag-ibig, naghahanap kayo ng bagong relationship, no? Maaaring dito ninyo mamimit yung taong makakapartner ninyo or yung potential ninyong magiging boyfriend or girlfriend or jowa, no? So, maaaring sa mga social gatherings na to, ninyo makikita ang taong yan or makikilala, no? For others of you, you know, maybe you're going to gain dito more friends. Maaaring mas marami kayong makikilalang tao dito na maaaring makatulong sa inyo pagdating naman sa trabaho, sa negosyo, yung mga ganon, ano? So, networking din ang maaaring mangyayari dito para sa iba sa inyo. Mag-expand kayo ng mga kakilala, mga business partnerships, or, you know, mga bagong kaibigan, no? So, what else? We have planning. Ayan. Now is the time to lay down the foundations for your future. Financial gains are more than likely. Napakaganda rin ito. Maybe there are financial opportunities or financial gain na parating dito sa inyo. At yun talaga, yung mga opportunities na to could be the source, no, ng inyong financial gain. Maaring ito yung pagsisimula ng inyong prosperity and abundance, no? So that's really beautiful. This is the time also, no, na magkaroon kayo ng plano or
gagawa ng mga steps para makapag-lay kayo ng solid foundation para sa inyong future. And feels like dahil may mga financial gain kayo, maybe your focus will be laying a solid foundation in terms of your financial future. Maaring yung mga financial opportunities na to and financial blessings na maaring dumating sa inyo is yun ang bibigay sa inyo ng pagkakataon para makapagsimula kayo na mag-ipon or mag-lay ng solid foundation sa inyong financial security and stability for the long term, no? So, maaaring ito ang panggagalingan, no, ng inyong kaperahan para kayo makapag-ipon, makasimulang makapag-invest, yung mga ganon. We have sunshine. Ayan, parang sun energy ito ng tarot, no? The sun is shining on you, career and business growth, business growth, fabulous communication and relationships. Napakaganda. Pagdating sa inyong mga relationship, maaaring magkakaroon kayo dito na malaking tulong, no? From the universe na magkaroon kayo ng mas magandang pagkakaintindihan, mas magandang pag-uusap, more harmonious relationship, no? Communication will be more open between you and your person, or between you and a friend, between you and a business partner, or between you and a family member, no? So, maaaring ganon ang ganap. Pagdating naman sa usaping karera at business growth, no? Ito din yung pagkakataon ninyo na mas magkakaroon siguro kayo ng pagkakataon dito. Also, for more chance na magkaroon kayo ng expansion pagdating sa inyong business. Maaari may mga opportunity parating na maghahatid sa inyo ng pagkakataon for expansion, no? More opportunities out there. For career naman, maaaring ito yung pagkakataon ninyo na talagang sumipa ng inyong karera, or maaaring magkaroon kayo ng bagong opportunity for you to change your career path, no? Kung saan kayo mas bagay, or kung saan ang mas doon kayo magtatagumpay, or maaring yun ang mas gusto ninyong gawin, no? Maaring ganun din ang ganap for some of you. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aquarius. Ito na pala. Buksan muna natin. Recharge. There's nothing like a walk on the beach to soothe your soul. So, kayo, Aquarius, iniimbitahan kayo dito siguro, no? Na spend time kayo with nature by the beach, no? Maaring matagal na kayong hindi nakakapasyal sa may beach or any body of water, kaya ngayon siguro may plans din kayo, no? Maaring iba sa inyo may getaway dito, no? May weekend getaway siguro na gagawin on the weekend, at maaring magbi-beach talaga kayo. Kaya parang dito din iniimbitahan kayo, no, na mag-beach kayo. Or, magmuni-muni kayo, no, so that you can recharge, magpahinga kayo, or spend time with nature para nang kayo ay makapag-absorb ng healing energy ng nature spirits. And in this case, sa sinasabi ng card na to, sa beach, no, maaring doon kayo mas lalong makakapag-recharge. Kaya ito yung invitation sa inyo, no. But kung ano lang ang applicable sa inyo, Aquarius, no, yun not necessarily na talagang kahit wala naman kayong planong mag-beach or wala naman kayong access sa beach, no, pipilitin ninyo kung ano lang ang applicable sa inyo, then do so. Kung ano yung safe para sa inyo, kung anong meron kayong panahon, pagkakataon, kung ano din yung gusto ninyo, no, yun din ang gawin ninyo para nang makapag-recharge kayo. Turbulence, the mind is murky in rough waters. Maaring iba sa inyo dito ngayon merong troublesome situation na pinagdadaanan. Kaya siguro kailangan din ninyo na magpahinga, kailangan din ninyo na mag-beach para makapagpahinga kayo, makapag-reflect tayo, at nang sa gayon din makapagpaluwag-luwag sa inyong isipan yan, na makapag-relax ang isip at katawan ninyo, no? Kasi maaaring meron ditong
it's either may problema, mayroong confusion, may decision making na hindi ninyo siguro na pag-iisipan mabuti kung ano ang inyong gagawin. That's why you really need to recharge. You really need to relax, mag-chill kayo because maybe sobrang busy din ninyo in the past. You know, talagang siyempre, 'di ba, kapag stress out tayo, ang katawan natin, ang isip natin apektado, maybe that is the case sa inyo, no? Kaya naguguluhan kayo. You have the chance, allow the sea to wash its chest of wonders, assure you never know what the tide may bring in. Ayan. So, meron na naman ditong sea na sinasabi, and we have beach dito. So, most likely talaga Aquarius, no? Ang iba sa inyo, maybe papunta din talaga kayo, no? Sa beach, maaring talagang yun ang, siguro may mga plans talaga kayo for doing that or spending time by the beach talaga. Kaya, ito, bigyan ninyo ng pagkakataon, bigyan ninyo ng chance ang inyong sarili din, no? Na makapagpahinga, makapag-isip-isip, makapag-muni-muni, makapag-absorb ng healing powers, ng healing energy, ng body of water, beach or sea, no? What else? We have opportunities. An important offer will be made. Be prepared and dressed to impress. Ayan. Maaring trabaho ito, no? Maaring job opportunity ito. Kaya kailangan din ninyo mag-dress to impress. Wow, maaaring may job interview na gagawin or pupuntahan ng iba sa inyo dito, Aquarius, no? Maaari din naman na business offer ito para sa inyo. Maaaring yun ang pag-uusapan ninyo, yun ang pagdidiscusan ninyo dito, Aquarius. What else? We have reflection. Ayan na nga. Friendships in your life may come to an end. Wow. Others could blossom and become stronger. Ayan. So, kaya siguro kailangan ninyo mag-isip-isip din. Maaring ang iba sa inyo dito, merong problema pagdating sa inyong friendship, no? Maaring best friend ninyo ito or maaring very close friend ninyo ito na may hindi kayo pagkakaintindihan siguro at this point. Kaya medyo naguguluhan din kayo, mabigat din sa inyong kalooban, mabigat din sa inyong isipan, no? Kaya you may need to do some kind of reflection on what you are going to do sa inyong gulo, sa inyong relationship, sa inyong hindi pagkakaintindihan dito, no? Maaring may magtapos na ditong pakikipagkaibigan ninyo with someone. Maaring kasi may come to an end. So, maaring ang decision dito na gagawin ninyo is to cut the cords na between you and that friend na lang, no? Maaring ganon. And, kapag meron naman nag-i-end, diba? Kapag may nagtatapos, merong nagsisimula. Kaya maaring, ano din ito, maaring, ito yung magiging decision din ninyo na putuli na ang pakikipagkaibigan with someone because maaari din naman na ang nadiscover ninyo ay hindi naman siya worth it of your friendship, no? Kaya magdidesisyon na lang din kayo na putuli na ang pakikipagkaibigan mo sa kanya. Maaring ganon. And when something ends, something new starts. Kaya meron din sinasabi dito na others could blossom and become stronger. So maaring meron din kayong mga bagong kaibigan na makikilala, maaari may mga bagong tao din na magiging kaibigan ninyo, or meron na kayong siguro mga bagong friends talaga, no, na bagong friendships na nabuo dito, and that could be the time also na makakapag-focus din kayo sa kanila, and it will give your friendship a chance, no, na mag-bloom pa, di ba? Maaaring gano'n. We have health. And an excellent time to start an exercise program or diet. Many new friendships around the horizon. Ayan na nga. So, marami talaga kayong makikilala. Maaring meron kayong isang kaibigan dito na tatanggalin na sa buhay ninyo. And look at that. There are new friendships. Marami ang mga bagong pakikipagkaibigan or bagong kaibigan na dadating sa buhay ninyo. Diba? Kapag may nagtatapos talaga, merong magsisimula. And this is also an excellent time for you to start an exercise program or diet, no? Maaari din ang iba talaga sa inyo, nagiging aware na din of your health. Kaya maybe ang iba sa inyo nagpaplano din talaga na magkaroon ng bagong exercise program. Maaring nagre-research kayo on your own, di ba? Kung ano ang mas fit sa inyo. Maaring iba sa inyo nagkukonsulta din sa mga fitness instructors. Maaring ganon. Maaring mag-enroll lang iba sa inyo sa gym. Yung ganon. Or maybe, no, may talagang iniisip ninyo na magsimula din kayo ng bagong diet,
program, no? Para mas mapangalagaan ninyo ang inyong pangangatawan. So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.